Nakakaloka mga ate at kuya ang pasabog ng isang Kathy Binag. Magkakamali pa ako, baka Kathy Binay masabi ko ha. But si Miss Kathy Binag ay partner ng isang politiko na si Tony Boy Florento. And ito ay barkada ni Nakuting. Okay, sa latest vlog ni Miss Marlica, in-interview niya si, at pakikinggan natin. Dali, baka may ads. Yun nga, again and Sandali again, lang, I Miss Kat. never, hindi ako lumabas Sandali lang, dito. Sandali lang, Miss Kathy. Miyam-yam konti. Excited si Miss Kathy. So pagising ko kanina mga ate at kuya, naloka ako sa mga post ng mga pina-follow kong mga political analysts, mga vloggers, 'di ba, mga politicians, public servants, ganyan. Pinag-uusapan yung mga revelation ni Miss Kathy Binag na siya daw ay inalok ni Ma'am Shi ng pulburon. Ma'am Shi, iba ka rin. Kala namin gumagamit ka lang, nag-aalok ka rin pala, para kang tulak. Aba, alam nyo kasi batik ko, ang pulburon ay mahal na bisyo, di ba? And hindi ito katulad ng tiyabo na makakabili ka ng 500. Dati panahon ni Ngoy Ngoy, nakakabili ka ng 250. Sabi ng incheck dun sa Hong Kong, sabi, how much is this t-shirt? 250. 250, okay. 250. Alam nyo, nung panahon nga ni Ngoy Ngoy din, umabot daw ng 50 pesos ang makakabili ka na ng tiyabo sa Mindanao. Bagsak presyo kasi bumabaha ang supply. At yun po, bumabaha ulit yan. Panahon ni Pangulong Duterte, tumaas ang presyo niyan eh. Makakabili ka ng tiyabo 1K, 1.5 kung gusto mong maligat-ligat or may tama. Ang tiyabo mo murahin kumpara sa kokaina. Itong pulveron issue ni Kuting, kokaina ito mga tet kuya, hindi to tiyabo. Pero sabi nga ni Miss Kathy, ang bilis daw bumaba ng tama yan, every 30 minutes lang daw. So tira daw ng tira itong mga to para hindi daw sila malasing sa inuman. Mahilig nga sila sa mga banding, mahilig sila sa kasiyahan. Yan po ang mahirap kapag uncontrollable po ang bisyo. Kasi katulad nun, nung ako'y bata-bata pa, mahilig rin akong makipag-inuman. Kasi dumanas ako ng hirap sa buhay na nung lumayo ako sa magulang ko, ma-share ko lang bago mabuti. At yung lugar na pinuntahan ko mga ate at kuya at tinirhan ko at wala akong kamalay-malay ay baha doon ang tiyabo. Ma-share ko lang, connected naman Nung bagong salta ako sa Katagalugan, umalis ako sa Kabisayaan, di independent ako lang mag-isa, 18 na ako, kaya malakas loob ko, no? So, nag-try ako mag-aral muna, hindi ko kinaya, working student, yan sa Binyang. So, umalis ako ng Binyang, lumipat ako sa mga mag-anak ko sa ibang parts ng Katagalugan, nakitira ako, hindi maging maganda yung pagsasama namin, nag-board ako, nangupahan ako ng room. And wala nga po ako pambayad sa apartment or sa boarding house, mabait lang talaga yung landlady or landlady. Wala akong pangkain, may nadaanan akong lamayan na Tegi Bumbum, yung kamag-anak nung may-ari ng boarding house. And niyaya ako, tara doon na lamay tayo. Ay, tamang-tama, wala akong pangkain, wala akong pera, ay may lamayan. Ay, pash-pash ako nakain ng biskwit. Tapos may inuman. Hindi pa ako kumakain ng biskwit, may inuman. Inalok agad ako kasi mukha akong girl, di ba? Maraming nawiwiling mga lasenggo doon. Yun ang bonding moment ng mga lamayan, mga tet kuya, tungtunggaan. So ako, para malamnan yung tiyan ko, ay di sumali ako. No choice ako, lumaklak ako ng alak, kahit gutom na gutom ako, makakain lang ako ng maraming pulutan. Habang chika sila ng chika, dampot ako ng dampot ng pulutan para ako'y mabusog. Wala nga kasi akong pangkain. Okay? So from there, natutunan kong uminom, natutunan kong bumarkada, mga naging katrabaho ko sa salon, after magnomas or mag-inom, alam nyo na, no? Magpapagulong-gulong na, magsisiga na ng foil and what not. Hindi naman ako nahawahan. Kasi syempre, yun, sabi nga ni Miss Kathy, yung interview ni Miss Marley at panonood natin ng video mamaya, nalulungkot siya despite ng yaman ng mga taong nasamahan niyang yan, bakit sila di ba, ang tanga-tanga daw. Ang so stupid daw ng mga tao tong nagbibisyo ng ganyan. Anong dahilan mo? Anong problema ang tinatakasan mo? Ano ang hinahanap mo sa mundong ito na maibibigay niyan? Tama, right? And yung mga barkada ko, mga naging barkada ko nung tumira ako ng Katagalugan, yan, mga akla at mga lalaki, babae, bakit sila gumagamit yan? Yun ang tumatatak sa isip ko, bakit sila gumagamit nito? Ay alam nilang bawal, labag sa batas, pwede pang makulong. Ano ang hinahanap nila? Ano ang pinapantasya nila and what not? Nagsasayang lang ba sila ng pera? Or I don't know.
or nasimulan na and hindi na maalis-alis sa sistema. Kaya never ako nag-attempt kahit yung dahon, kahit yung Maria Juana, mismong boardmate ko pa ha, roommate ko, gumagamit yan, alam ko ang amoy niyan. Okay? So, kanya-kanya silang trip. And yun nga po, una, alak muna, 'di ba? Mayayaya ka sa inuman, 'di ba? Una food trip pa nga, and then alak after food trip. Tapos ng alak, mayayaya ka ng Mary Jane. Kung gusto mo ng malakas ng amats, ayan na, papasok na diyan yung tiyabo. Ay kung mga mayayaman at mga alta, kokaina. Mga alta lang po ang nakakatira ng kokaina. Mga mamahaling ano yan substances, 'di ba? Tayo mga dukha, hindi talaga. Husto na lang, ultimate na lang na matitira ng mga puritang jodik ay tiyabo. Okay? So, kung ikaw ay nag-aalok ng tiyabo, ng kokaina, ay ibig sabihin ay mayaman kayo. Baka ang kokaina sa inyo, baka 1 to sawa. Baka mamaya ang entrance fee lang sa bahay mo, 6,000, 7,000, and then only kokaina na, lalo't 30, lalot lalot every 30 minutes kailangan mong my God, malulobat ka, tuloy-tuloy ang inuman, ay di singhot ka na naman, ay lasing ka na, nagkakanda tira-tira na din So eto nga po yung ayan, may ang dami mga post ng kung sino-sino, no? Tinag si Ma'am Shi, nakatag, nakasandaw ni Joey. Liza Tanas, inoferan mo daw si Kathy ng, puki ng ina, ang dami ng mga nag-message. Inoferan mo daw si Kathy binag ng polvoron? Another post. Si Spokes Harry Roque. And then pakinggan na natin yung interview ni Miss Maharlika. OMG, sabi. OMG, Kathy Binag, ex of PBBM, BFF of Tony Boy Florendo, is first actual eyewitness. Saksi. So, whistleblower. Ang gandang babae. Right? Eyewitness who saw Kuting and alam nyo na, kung sino, using polvoron. Lam, or Liza Tanas, even offered her. You want? Sabi. Pakinggan nga natin mga ate at kuya si Miss Kathy Binag sa kanyang interview with Miss Maharlika. So paglabas ko, wala siya. So parang saan ako pupunta? So then nakita ko, naglalakad si First Lady papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? Oo, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya. Tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. Tapos sabi niya, hold on to that. Mm-hmm. Sabi niya, do you want? So, ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, parang hi, yung ganyan, jolly, yung ganon, nakasmile, tapos parang do you want? Ganon. Tapos ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman, na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, so may bit-bit na siya na polvoron? Meron siya. Natandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi siya plastic. Okay. Hindi siya plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, para
parang hindi ko alam kung stainless pa yun or ano. Parang pero hindi siya plastic. Pero hindi gold, hindi gold. Ay, So anyway, parang hindi nung naman sinabi niya. mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, oh, why are you Melissa. here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi ko, okay. Yes, sabi niya. Sabi ko, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Parang Oo, na-intimidate kasi ka. parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Nag-restroom Bigla, pala. Yeah. oo, parang sandali lang, parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, 'di ba? Parang I don't know you guys, parang okay fine, na-invite and everything, pero parang I don't know. I don't sign up for that or hindi ko alam kung ano yung mga kaganapan, 'di ba? So, yun. So parang after nun, sinabi niya, never why are you Yeah. here? So after Oo. that, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon No, pa kayo kasi, ng conversation ni Lisa? Tapos yung narinig nyo, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, hi, Lisa, that's my, that's that's Girlfriend. Kathy, that's my girlfriend. Tapos sinabi niya, wife. Nag-wife pa nga siya noon. Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko gano'n. So, syempre, di ba, parang, hindi ako ayaw mo naman, syempre, baka may mga alta dyan, Teka lang, hold Exactly. kita. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, Yeah, hindi naman talaga ako wife, di ba? But Okay, he is separated for 16 years before naging kami. Okay. For clarification. Malinaw tayo dyan. Hindi ako mga agaw. Okay. And I think nadagdag din dyan ni Miss Kathy na pati yata mga anak ni Nakuting parang nababastos siya. Puntahan natin mamaya yung mga susunod niyang revelation. So, or maybe anak ng iba pa mga politiko na napupuntahan nila kasi hindi, yung pagkakaalok ni Ma'am Shi kay Kathy Binag ng Pulveron ay nangyari sa Forbes Park. Sa residence. So, doon talaga sila, no? Parang ano lang, maliit na circle siguro of friends. Like, yan yung mga tropa nila siguro sa school, tapos mga politician ng mga pinag-a-appoint ni Kuting So, nalulungkot si Miss Kathy na karamihan daw sa mga nasa gobyerno ngayon, I think yung mga malalapit, baka mga secretaries, ay gumagamit ng pulveron. And kung i-observe nyo ang, di ba, manner of speaking ni Miss Kathy, tuloy-tuloy ang flow of thought. Hindi siya nagpa-fabricate ng kwento kasi sabi niya, this is my experience, this is my truth. Ito yung naranasan ko at nasa circle nila ako dati. Kasi nga yung kanyang partner dati for 10 years or I think more than a decade, if not 1 decade, ay kaibigan ni Kuting. At napakarami pa niyang sinabi na minsan may mga natitira na nagdudugo na nga daw yung ilong, kakasinghot. At nalulungkot siya na bakit ganito ang pinagagagawa ng mga politikong ito. Okay lang naman daw noon, pero ngayon kasi, nasa matataas na posisyon na. Imposibleng magbago agad mga tetkuya. Sa tingin niyo ba, inalis na ni Kuting sa sistema niya yan? Hindi na kaya tabingi ang mukha niya? Nabanggit din dito ni Miss Marlica na ngayon nakaupo si Kuting, di ba? May nag-trending na, I think, vinlog ni Jojo yan, na nahuli kam si Kuting na may mga pulbos pa din at pinunasan na lang ng nakakita. So sabi rin ni dahil revelation Miss Kathy, mahihain daw ka kasi hindi, medyo aloof nga daw sa tao si Kuting. Di ba? Like, dahil siguro sa naiintindihan daw niya kung bakit may ganyang form of escape or maybe kung bakit gumagamit ng ganyan si Kuting or ilag sa tao. Dahil nga, di ba, yung history ng family nila, hindi mahirap kay Kuting ang magtiwala dahil na-trauma sila sa pagpapalaya sa kanila sa Pilipinas. Kumbaga, nalagay sa bingit ng alanganin ng buhay nila nung nagkaroon ng people power. Titigihin sila mga tatkuya. Traumatic yung last 72 hours ng mga Marcos na yan according na rin sa movie ni Direk Darryl. Traumatic ang naging katakot-takot, bingit ng kamatayan talaga yung mga tatkuya. Ay nataga nga dati si Madam Imelda. Mismong matagal na nilang naninilbihan sa palasyo, kasambahay nila or maid nila or katulong sa palasyo. Matagal na, papatayin pa sila
Kasi matagal na plano pala yun, pinagplanuhan na tanggalin talaga sila. Kasi 20 years nang nakaupo yung tatay niya eh. Siguro may iba rin hindi masikmura, merong iba rin mga power hungry. Kaya si Kuting ang daming mga hindi siya ilag siya sa tao. Ganon. So, yan siguro yung kanyang form of escape. Yan, dyan siguro siya humuhugot ng confidence kapag nakakapulburon siya. That's why nahuli siya na 'di ba? Na ngayong presidente siya, may pulbo-pulbo pa din, pinunasan na lang daw. And also, Matit Kuya, kung di ba yan bangag, nagteleskopyo yan dati, covered pa yung binoculars. Nagpopogi-pogi point na nagtelescope, may tinitingnan yung mga equipment siguro ng mga kano or something. Teleskopyo, covered pa yung binocular, nagpapapogi ang inanitan. Siguro gustong pogi at maangas sa picture. Tsaka Diyos ko, mga Ted Kuya, nagpalipad yan ng eroplano, na panggera. Si Kuting, yan siya yung nagmamaneho ng parang eroplano. Sa tingin nyo ba, kakayanin ng loob niya yun kung hindi siya nakakineme? At napakarami pang revelation ni Miss Cathy. Ngayon, ano kaya ang mangyayari? Siyempre, baka mamaya gurgurin ito eh. Pero sabi niya, nag-produce na daw siya ng napakaraming flash drives or USB, sinave doon yung mga pangalan, pictures, videos, at documents. At kapag may nangyari daw na masama sa kanya, lahat daw kakalagkarin niya. Pababagsakin niya through that flash drives na pinroduce niya. So ano kaya ang laman ng mga USB na yun? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.